6:30 ng umaga. Andito ako ngayon sa Alcobar. Pupunta ako ng Somo Hotel. Yun yung hotel na yun na para sa mga OFW na may concern sa lahat ng mga kagaya ng SSS, UWA membership, passport, driver license, pag-ibig, pag-ibig. So nandun lahat. So yun yung tinatawag na caravan sa mga embassy, ano yun, ah, sa mga may mga concern sa kagaya natin ng mga OFW. Kasi ang nangyari, kailangan ko talagang may update yung aking SSS kasi palaki ng palaki yung aking utang, no. Nag-loan ako ng year 2014. So ang first loan ko ay 13,300. Tapos nung time na yon, nung kumpanya pa ako sa atin sa Pinas, nagpakaltas ako. Ano nangyari, hindi nila kinultasan. Ngayon pagdating ng year 2017, nag-abroad ako dito sa Damam. Yun yung aking first abroad. So ang mali ko, pinabayaan ko lang, hindi ko binayaran yung loan ko. So makalipas ng ilang taon, doon ko naisip, pag uwi ko ng Pinas, sabi ko mabayaran ko na. So ilang buwan yung nakalipas, nag-inquire ako sa Pinas. Yun, umabot na ng 25,000. Nung time na yun, siyempre wala akong pera. So nag-abroad ako uli. 2019, nasa Riyadh ako, pangalawang abroad ko. Doon ako nag-apply ng kondonasyon. Tapos ang sabi sa akin, kailangan kong mabayaran yung 25,000. Kasi umabot na siya ng 25,000 sa loob ng ilang years simula nung 2013. Dahil may tubo na siya. Bukod sa tubo, may interest. So yun nga, umabot na ng 25,000. Tapos ang sabi sa akin, kailangan kong mabayaran daw ng 2 gigs. So yun yung option na kondonasyon. Yung pinahal ko ng kondonasyon. Tapos yung 25,000 na yon, kailangan kong bayaran ng 2 beses. So ang ginawa ko, nagbayad ako ng 25,000, nagbayad ako ng 12,500 first payment. Kailangan mo bayaran ko yun. Sabi na, ang natandaan ko, within in 3 months, kailangan mo bayaran ko yun. Ang nangyari, hindi ko nasundan agad, hindi ko nabayaran yung pangalawang payment. So hanggang sa nakauwi na ako ng Pinas, lalong hindi ko na nabayaran dahil wala na talaga ng pira. Dahil nung time na yun, magkano lang pira ko nun. Tapos 2023, bumalik ako ulit dito sa Damam. Ito na yun, pangatlong balik ko. Nag-inquire na ako. Pagtingin ko, umabot na ng 31,000. So palaki ng palaki. Ang pinagtataka ko lang, yung binayad ko, bakit hindi siya doon nagbawas, lalong lumaki tuloy siya, no? So nangyari, naglogin ako doon sa website gamit yung ISIS ko. Ang nakalagay doon, pwede ako pwede ako mag-re-apply ng kondonasyon. So ngayon, in-apply ko ng kondonasyon. Ang option naman doon nakalagay is 2 payments. So ang ginawa ko naman, nagbayad ako ulit ng 15,000, more than 15,000. So yun yung first payment ko. Tapos hindi ko na naman siya nabayaran uli. Hindi ko na naman nasundan. Kalipas ng ilang buwan bago ko uli
napag-isipan na bayaran. Ngayon, nung bayaran ko na sana, pagtingin ko dun sa online, dun sa account ko, lumaki lumaki na naman ng lumaki. Tapos yung binayad ko na 15,000, ano yun, June ata yun, June. Basta mga ganung buwan. Pataas na ng pataas, umabot na ng 42,000. 40,000. Tapos yung binayad ko nung una, nung nakaraan na 2021, 12,500. Tapos nitong sumunod na 15,500, hindi siya nag-update, hindi siya nagbawas doon sa loan na in-apply ko na condonation. Ang nakapagtataka ko, yun, doon ako lalong na ano na nawala ng gana. Pero yung is contribution ko, tuloy-tuloy pa rin, nabayad pa rin ng bayad buwan-buwan. Ang total na nabayad ko lahat ng months ng is membership ko is umabot na ng 129 months. So pasok na ako dun sa 120 months. So balik tayo dun sa ano, sa loan, sa condonation. Hanggang sa hindi ko na siya ano, nabayaran na dahil nawalan akong gana, pinabayaan ko na lang dahil nainis ako. Ngayon, napag-isipan ko na naman, sabi ko, talagang sayang yung ano, yung binayad ko sa is pati yung baka pati yung hinulog ko ng monthly kakainin na rin kasi palaki ng palaki yung ano ko, yung utang ko. Ngayon, nakaraang araw nag-inquire ako sa online. Umabot na ng 48,000. Ay, sabi ko, parang hindi na tama to. Kaya ngayon, ito, kailangan ko talaga mapuntahan dun sa embassy, yung tinatawag nila na caravan. Kailangan ko ma-solve talaga to kasi sayang yung hinulog ko. Kakainin lang din ng interest, pati ito, yung penalty. Grabe, bakit ganon yung isisis? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung paano nangyaring ganon. May kasalanan din talaga ako eh. Mali rin talaga ako, inamin ko. Dahil pinabayaan ko. Siyempre, hindi natin masabi kasi may time na talagang gipit tayo, wala tayong pira. Siyempre, mas priority natin yung pamilya natin. Kaya ngayon, doon ko na pagtanto na talagang kailangan talagang gawin. Kaya payo ko sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nag-uutang ng loan, yung mga loan nyo, kailangan mabayaran nyo kaagad yun, buwan-buwan. Yung kung magkano man ang monthly amortization nyo sa loan nyo, kailangan mabayaran kasi talagang ano, manglumo talaga kayo. Sabi ko sa inyo, ngayon, utang ko ngayon, maabot na ng 48,000. Paano kung mabayaran yun? Kaya mamaya malalaman ko kung ano ang update, kung ano ang dapat kong gawin, kung paano kong babayaran yung 48,000 na yun. So sana ano, masolve yun. Sana yung hinulog ko na 3 beses, sana may i-deduct nila doon sa ano, 48,000 na yun. So yun lang, update ko kayo uli kapag makapunta na kami doon sa caravan. Sana nakatulong itong video ko sa inyo na ginawa ko. Dahil talagang sabi ko sa inyo, asikasuhin nyo yung isis nyo. Priority talaga yung loan nyo kasi kakainin o ubusin talaga nila yung pira natin. Sabi ko. Hanggang dito na lang mga kabayan. Pa-follow and subscribe na lang. Salamat. Ingat kayong lahat dyan kung saan mang bansa kayo ngayon. So lalong-lalo na sa panahon ngayon, alam naman natin, bawal natin ibanggit yun. Dahil bawal talaga yun. Sige lang, God bless.